Hi, good evening. Vlog tayo. Follow up doon sa feedback doon sa mga dalawang nakaraang kong vlog kay Mang Carding Mendoza na Laloma sa yung kay Celso Lota. Okay, like, share, and subscribe to my channel. And hit the bell para updated kayo. Sa mga disclaimers, huwag nyo nang panoorin to kung ayaw nyo. Hindi nyo type. Okay. So, yes, si Mr. Lota, si Celso Lota, Batanggen yan. Tama yung nag-comment kung pinsang buo ni Benny Lota. Oo, pinsang buo ni Benny Lota yan. Yung gumagawa ng San Bernardino, gumagawa sila ng mga piyesa ng barko. Batanggenyo. Okay. International yun. Talagang international handler yun. Magaling talaga yun. Alam, may edad na rin. Medyo malamig na lang. Naglilibang na rin. Parang ako. Palipas na rin kami. Okay. Si Mang Carding Mendoza, kasabayan niya raw si Eddie Siason. Kasabayan niya. Mas may edad daw sa kanya yun. Pero nakakasabayan niya. Okay. Ano raw yung karambola? May nagtatanong, ano raw yung sabong na karambola? Yung karambola yung sabay-sabay. 10 manok, 12 manok, 8 manok, 6 na manok. Sabay-sabay pinaglalaban-laban. Kung kung sino yung matitira, yun ang mananalo. Merong may parang kombinasyon niya kung yun ang karambola, sabay-sabay ang manok. Pinaka nakita kong nauso yan yung karambola way back in the late 70s yata, early 80s. Sabay-sabay 10 manok ang napanood kong 10, 8, sabay-sabay binibitiwan yan, matira matibay. Okay. Noon talaga merong game foul, Philippine Game Foul Commission. Yun yung nagpupulis, yun yung nagche-check bago mag-umpisa sabong. Hindi pwede mag-umpisa ang sabong hanggang wala yung officer ng Philippine Game Foul Commission. Tinitignan kung may permit, may mga lisensya ng mga mananare, tama ba sintensya. Noon, tama yun. Meron ganun noon. Ngayon wala na yata ako nakikita na dissolve na yun Philippine Game Foul Commission. Okay. Ito, may nagtanong sa akin. Siyempre bias. Pagka gambling mo tinignan ng sabong, ito tanggapin natin to. Alam ko mag-agree kayo lahat sa akin. Sa amin. Lahat ng sport, sabong. Kami, sport ang tingin namin dyan. Kaya matalo-manalo kami, masaya kami. Natutuwa kami, kinakantsawan kami. Pero pagka pinasukan mo na ng gambling yan, any form of gambling, siyempre bias yan. Basta't may human intervention. Pagka may human intervention, bias yan. Maski man sa horse racing, sabong, whatever. Kung anumang sport na ginawa mong sugal, kakaroon ng biased decision yan. Siyempre, everybody wants to win. Pera na pinag-uusapan, you want to win money, easy money, pagka-gambling na tingin mo dyan. Tanggapin natin yan, totoo yan. Whether you like it or not, bias yan. Lalo na kung dayo ka, siyempre, may tinatawag na home court advantage, may mga mare-mare, pare-pare sa loob ng isang cockpit. Siyempre, papaboran nila yan. Bias yun. Not unless, dayo rin yung kumbidado rin yung mga sentensyador o kung sino man na may pasabong. Ngayon, may marami na nagpapasabong, nagpapaderby, kalibat ka na, malalaki premyo, lalo na sa norte, lalaki ng premyo dyan, parting norte. Mabibigat ang premyo, malaki. Mabigat na sabong dyan. Dito rin naman sa parting south, sa Lukban, hindi ganun kalalaki premyo, pero ang higpit na labanan. Dahil maraming malalaking breeder dyan. Lukban, Mauban,
sa Banao, San Pablo, maraming ano dyan, malalaking breeder dyan na dumadayo, subukan, pero hindi ganun kalaki premyo. Yun ang sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Ay, lalo na si Frank Isaac ng Munting Pangarap Game Farm. Sige. Saan daw galing ang mga Oriental? Sa India. Dyan ang galing eh. Marami akong kaibigan Indians, na Indian national. Pinagkakatiwalaan nila si Pancho, yan, si Sampaloc. Yung isa kong handler na taga Panay Street. Marami akong pinahalaga manok doon at nagpanalo naman. Siya pinagkakatiwalaan ng mga kaibigan natin Indian national dito sa bansa natin. Sa kanila galing yung mga asil, kung ano man yan, oriental na sa border ng Pakistan, India, saka Afghanistan, magagaling ang asil dyan. Dyan ang gagaling. Lalo na yung mga dyan sa Herat. Kaibigan kong gumanaw na. Lahat naman niya may asil, nag-i-infuse sila ng asil. Hindi maaaring wala kang infusion ng oriental na asil. Sa totoo lang, mas mahal ang asil sa Amerika pagka bumili ka kaysa sa mga western fowls. Mahal yan. Iba presyo. Maraming nag-oriental. Lahat yan may oriental blood naman yan. May asil blood. Okay. Ano raw yung karambola? Yun, nasabi ko na. Yung bias, yan, nasabi ko na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maging masaya lang tayo, maigsi lang ang buhay eh. Tayong, enjoy natin ang buhay, enjoy nyo yung earnings nyo. If you want sabong, yan, passion kayo, yun ang enjoyment ko. Medyo, maski na retired na ako, marami na akong health issue. Okay. Man Celso, magkakaroon kami ng part 2 kasi marami request. Man Celso Lota. Marami pa akong interview ng mga old-timer na sa Bungero na buhay pa. Mga breeder, shocker. Mga dating nasa Amerika, nag-migrate ngayon, nag-retire na, dito na uli sa Pilipinas, nagsasabong na uli, nag-breeding. Pero nagsabong din sila sa Amerika, saka sa Mexico. Meron pa sabong sa Copper State. Yan. Ang ano man sinasabungan nila ron. About the nga pala, may nagtanong sa akin, ano raw maganda sa Gibbons Hats. Subukan mo Brad, yung yung leaper na ihalo dyan sa Gibbons, saka yung brown red, para may mga brown red naman na iba rin ng brown red, may mga brown red na umaangat, mga Spanish brown red maangat yan mamili ka na lang. Pero yun na sinabi sa akin, guwapo na lumalabas, magagaling pa kung gusto mo i-cross. Kaya ang Gibbons Hats mo, okay, sana maski pa paano meron naman kayo na pulot. If you don't want to get to be maging if you don't want to lose, huwag kayo mag-sabong. Talagang ganon. Tanggapin natin. Pag talo-talo, uwi na lang. Kami ganon, pag talo-talo, nadalawahan kami, may dala akong 4 na manok, 5 manok. Pagka dalawang kaming talo, uwi na. Pagka na 2 panalo rin, maganda na earning, uwi na rin. Saka na namin ilalaban yung yung iba. Quarantine uli namin yung mga manok bago namin uli ipasok sa main farm kasi baka may sakit eh. Kaya pagka kailangan may quarantine area ang farm nyo. Huwag nyo yung once na nilabas nyo yung manok sa main farm nyo, sa cock house nyo, nanalo man yan o natalo man yan, huwag nyo na ibabalik basta-basta bigla sa court area ng main farm nyo, baka may dalang sakit. Quarantine nyo muna. Pagka tinamaan yan,
Masking babakaw na yan, ubos sa manok nyo. Maraming masasalanta. Pagka na-infest na yan, wala na, reject na. Nagkasakit na eh. Mahirap nang gamitin yun. Stiff. Very stiff ang competition na ngayon. Ang gagaling ng manok. Gagaling. Okay. Shout out! Eric De La Paz of Toronto, Canada. Ang tatay niyan, mga nakasama ko sa Sabong, si Mang Nick, na pumanaw na rin sa COVID. Okay. Erwin Carino of Canada rin. Originally from Andon, Batangas, San Jose. Shoutout kita pare. Francis Marie Bandog of Tarlac City. Marami tayong kaibigan dyan sa Tarlac. Okay. Ewan ko kung kamusta si Mamboy. Mamboy, saka si Ate Norma. Rock Ed Golobkin of Cagayan de Oro. Shoutout kita, Brad. Richard Mendoza, shoutout kita. Okay. Benji Angeles Ramos, mga kaibigan natin sa airport. Mga nagbabantay natin sa airport. Keep it up, guys. And Mick and Chester, my kids. At saka sa mga apo ko, kay Gabi, kay Andre, kay Malena, kay Mia, at kay Sammy. Okay. Shout out to kayo. Okay. I'll see you guys again. Itanim tayo na magtanim ng puno, huwag tayo magputol, maging disiplinado tayo sa pagtatapon ng basura. And support all mga orphanage within your area. And yung mga nursing home ng mga home for the aged. Support natin. Children Cancer Ward, tulungan natin sila. Mali natin ang kultura natin. Tayo magtapon. Magmahalan tayo. Manok-manok lang ang naglalaban. Huwag tayo mag-away-away. Kalimutan natin yung away. Walang kwenta yan. Madaling pasukin yan. Mahirap labasan yan. Manok na lang pag-away-awayin natin. Instinct naman nila yan. They are created to fight. Okay? I'll see you guys next time. Baka may bago tayong breeder, cocker, na malupit din na makasama sa susunod nating vlog. Okay? I'll see you guys. Peace and love.